Lamitan, huwag na huwag ka magkakamaling tumungtong sa aming banwa. Sapagkat tinitiyak ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Hindi ako makapaniwalang ganun kadaling madaig ang unang pangkat na pinadala ni Lamitan. At dahil doon, pag-iisipan niyang mabuti ang kanyang hakbang. Tingnan ko lamang kung tulungan si Amaya ng iyong mga kalahit. Kapag nakita nilang ikaw ang aming bihag. Kilala kita. Ikaw ang anak ni Mang Gubat. Anak ni Mang Gubat. Nakikita ko na siya. Si Lingayan. Baliw ka nga talaga. Magtungo ka sa kinaroroonan ni Lamitan upang magmatyag. Dalian nyo. Babalik tayo sa Karakowa. Dali! Pumapayag ka ba sa akin na isip na paraan? Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang mabilayan ko siya. Mayroon bang isa sa inyo ang maaaring magsalita alang-alang sa inyong pinuno? Bakit hindi kayo umihimik? Paano kami makapag-uusap ng punong babaylan kung ayaw nyo rin magsalita? At ikaw, bakit ayaw mong tanggalin yung takip sa mukha mo? At sa gayon ay makilala kita. Diyan matatagpuan ng iyong patay. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan. Sino ka? Magiging mabagal ang iyong kamatayan at di ako maaabutan ka man ni Lamitan. Kapit! Anong iyong nakita? Ilan sila? Sino ang kanyang mga kasama? Ano ang inilahad ng iyong kapid, Amaya? Lumisa na ang ating mga kaaway, nagtungo sa kanilang mga Karakowa. Tila na pagtanto nila Mita na hindi nila tayo kayang kalabanin sa pook na hindi nila kilala, kaya't sila'y sumuko na. Nagkakamali ka, Sumil. Kilala ko si Lamitan. Batid ko may binabalak siyang masama. Saan? Doon ang banwa ng mga lumad. Maaaring lumigid ang kanyang mga kasama upang pasalising makakyat ng bundok. Kung gayon, kailangan malaman ito ni Pusaka. Magtutungo ako sa kanya. Maiwan ka dito, Sungil, at hintayin ang ikalawang hudyat namin. Oo, Amaya. Sa sandaling magkausap kayo ni Lamitan, iparating mo sa kanya ang aking babala. Simula pa lamang ito ng aking paghihiganti sa ginawa niya sa aking Eloy. Punong babaylan, tapos na ba pakikipag-usap ninyo sa dato? Kayo ba ay lilisa na? Ang dato! Ang dato! Ang dato! Ang dato! Bilisan niyo, pakawalan niyo sila! Sino may gawa nito? Ang mga babaylan. Maaaring sila ang gumawa nito. Hanapin natin ang mga babaylan. Tigil! Akala ninyo matatakot kami sa inyo dahil biyag niyo siya? Kung papatayin ninyo si Paratawag, papatayin din namin ang hawak naming mga biyag. Hindi lamang si Paratawag ang aming biyag. Pagkat dala rin namin si Dayaw. At hawak siya ngayon ni Lamitan. Batid ko yan. Ngunit hindi niyo maaaring gamitin si Dayaw laban sa akin. Kung gayon, kami ay inyong paslangin.
Ngunit sa sandaling kami ay hindi makabalik sa Hara, diyan ko ang papaslangin niya si Dayaw. Batid kong gagamitin ni Lamitan si Dayaw upang mahulog ako sa kanyang bitag. Ipinababatid ng Hara na nais niya makipag-usap sa pinuno ng banwang ito. Ang ama ni Dayaw. Pusaka. Napag-usapan na natin to. Ikaw ba ang pinuno ng mga lumad, Pusaka? Manahimik ka! Inuulit ko! Sa sandaling biguin niyo ang Hara, ay mamamatay si Dayaw. Kaya ano ang iyong sagot? Ito ang aming sagot. Sama-sama kayong magbabalik na bangkay kasama ng kasuklam-suklam ninyong pinuno. Kirong! Amaya, Pusaka, napag-usapan na natin ito. Hindi ka maaaring lumihi sa ating mga nasambit. buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Buhay ng aking tagapagmana. Ng kaisa-isa kong anak. Kaya pumapayag akong makipag-usap kay Lamitan. Asinas, alam kong ikaw ang nakakabatid sa katotohanan. Kaninong libingan ito? Kapag-ilagaw ng aking hinala. Libingan ito ng aking iloy. Salamat, Amaya. Ngunit patawarin mo ako. Ngunit mahalaga sa akin ang buhay ng aking anak. Isang pagkakamali na iniwan ng Hara ang ating dato. Sapagkat ang dato ngayon ay tiyak na nagpapakaligaya sa piling ng dalawang mananahin na oripon. Sandig, may mahalaga kayong dapat malaman. Ano yun? Ang ating mahal na dato, sinaktan ng mga babaylan. Natatakot ako sa kahihinatnan ng pag-uusap ni na Pusaka at Lamitan. Batid kung ikaw ang ibig ni Lamitan na maging kapalit ni Dayaw. Batid ko ang mga yan. Kung ganoon, ano ang gagawin mo, Amaya? Sa ngayon, maghihintay tayo sa mga magaganap. Ba't niyo kami nilisan ng aking kapatid? Paano ipapaliwanag sa kanya kung ikay hanapin niya? Paano nga ipapaliwanag sa kanya? Eh na hindi ka na muli namin makakapiling. Ginoo, tayo na. Kailangan na natin tumakas. Paalam, Miloy. Ngunit hindi pa ito huli. Hanggang sa huli natin pagkikita. Para tawag? Ano't narito ka? Narito ako upang humingi ng patawad sa ginawa kong pagtataksil. Dahil sa akin kaya natuntun kayo ni Lamitan. Para tawag? Pagkat kayo ay aking tinuro sa kanya. Dahil hindi ko ibig mapaslang. Tama ang iyong iniisip, Pusaka. Hinihingi ko nga si Amaya, kapalit ang iyong anak. Kung magkakasundo tayo, isusuko ko sa iyo si Dayaw
kung isusuko mo sa akin si Amaya. Ngunit kung hindi ka naman papayag, mananatiling buhay si Amaya habang ipinagluluksa mo ang iyong anak. Ako'y tinawag na taksil at tuwag ni Dayaw. At ito'y aking tinatanggap. Sapagkat ito'y totoo. Maraming maisog na mandirigma na handang harapin ang kamatayan. Iniisip ko noon na isa ako doon. Isa ako sa kanila. Ngunit hindi pala. Ang tao ay madaling magbago ng pananaw pag nasa bingit na ng kamatayan. At isa pala ako doon. Kung mapapasa kamay ko si Amaya, ibabalik ko ng buhay na buhay sa iyo si Dayaw. Magiging tahimik na muli ang iyong banwa sapagkat titigil na ang kaguluhang dala ng babaeng may tagna. Posaka, batid kong hindi mahirap ang aking hinihingi. Kung ang kapalit naman nito ay ang buhay ng iyong kaisa-isang anak. Ayoko nang sayangin ang iyong panahon. Kaya't sana ay wag mo ring sayangin ang sa akin. Maratawa. Nauunawaan ko yung mga sinabi. Ngunit wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Sapagkat taas noo kang naglingkod kay Magubat noon. Binuwis mo ang iyong buhay. Hindi ka tumalikod sa kanya. Ngunit Paratawa, nais ko lamang malaman. Ika'y ba'y kapanalig pa rin namin? Pinili ko mabuhay upang makabalik sa puod na to. At isa lamang ang ibig sabihin nun, Amaya. Pipiliin ko parating mabuhay upang makitang matimawa ang puod. Kung gayon, muli kitang tinatanggap upang maging kapanalig pa rin namin. Salamat, Amaya. Maraming salamat. Ang tao ay madaling magbago ng pananaw pag nasa bingit na ng kamatayan. At isa pala ako doon. Hinihintay ko ang iyong sagot. Tahimik ka! Ikaw na rin ang nagwika. Hindi mahirap ang hinihingi mo. Sapagkat mahalaga sa akin ang buhay ng aking anak. Makakaasa ka. Bago sumikat ang araw, mapapasa kamay mo si Amaya. Balok, Alonsina, Colin. Sumama kayo sa akin. Kayo lamang ang aking kailangan. Ang mga lumad ay mananatili rito at dito kayo dapat magantay. Biniyaan, bakit mo kami sinusundo? Tapos na ba ang kaguluhan? Binian, nanalo ba si Amaya o natalo? Laban kay Dian Lamitan. Isa lamang ang magiging talunan dito. Si Amaya. At hindi ako makakapayag na mapahamak ang aking kapatid. At mapasakamay siya ni Lamitan. Kaya tayo na. Itakas natin si Amaya.
Sa sandaling magbalik ka dito ng dala si Amaya, ay ibibigay ko ang hudyat sa aming hara upang dalhin dito ang iyong anak. Umalis ka na. Amaya, ano't narito kapag yung batid mo kung anong kahihinat na ng pag-uusap ni Lamita ng Pusaka? Halika na, tumakas na tayo. Hindi ako tatakas, Binayaan. Hihintayin ko ang pagbabalik ni Pusaka. Amaya, ipinapatid sa akin ng iyong kapatid ang nangyari. Kaya tulad ni Binayaan, nag-aalala ako sa iyong kaligtasan. Tiyak ng gagawing pain ni Dian Lamitan si Dayo upang makuha ka. Batid ko yan, Aha. Ngunit maghihintay ako kay Pusaka upang malaman ko ang kanyang pasya. Naniniwala ako sa ating pinuno. Alam kong hindi niya ako bibiguin sa amin na pag-usapan. Punong babaylan! Punong babaylan! Dali niyo siya. Saan mo ako dadalhin? Malubha ang kalagayan ng dato, kaya kailangan siya malunasan agad. Amaya, Ano't narito ka? Hindi ba sinabi kong huwag kang aalis doon? narito si Pusaka. Pusaka! Ano ang napag-usapan niyo ni Dian Lamitan? Hiningi ba niya ang buhay ng aking kapatid kapalit ng iyong anak? Bakit hindi ka makapagsalita? Ano ang inyong pinag-usapan? Tama nga kayo. Hinihingi ni Lamitan ang buhay ni Amaya kapalit ni Dayaw. At ano ang iyong pasya? Maaari ba ako magtaksil? Walang lumad na nagtataksil sa kanyang kaibigan. Kaya hiningi ko kay Lamitan na bigyan ako ng konting panahon para makapag-isip. Upang kanila akong pakakawalan. Lalo't pinili ko at pinaniwala ko silang si Dayaw ang aking pipiliin. Dagang salamat sa iyo, Pusaka. Tuloy ang pakipaglaban natin, Amaya. Tuloy ang pagkikitigban natin kay Lamitan. Kahit nga ang kapalit ay ang aking anak. Iipunin ko ang aking mga mandirigma upang sila ay ating pulungin ulit. Sasama ako, Ginoong Pusaka. Maya, butit hindi ka pala kayang ipagkanuno ni Pusaka. Anong ibig sabihin nito, Pusaka? Nagbigay na ba ng hudyat si Gadang? Wala pa kaming naririnig na hudyat, Hara. Gayon pa man, nais kong maghanda kayong lahat. Sapagkat sa sandaling magbigay ng hudyat si Gadang, tiyak na mapapasabak na naman kayo sa isang digmaan. Natitiyak kong buong pusong ipagkakaloob ni Pusaka si Amaya sa akin. At kapag hawak na natin si Amaya, isagawa niyo ang nararapat. Ito yung bihag. Walang ititira. Ngayon na! Papasanin lahat ang ating mga kaaway. Nauunawaan mo ba ang ibig kong mangyari? Malinaw na malinaw, Hara. Mabuti na lamang at maaari pa rin asahan ang dating punong babaylan upang gamutin ang sugatang dato. Tiyak kong magwawala na naman ang Hara kung malalaman niya ang kabaliwang naganap dito sa puod. Wala akong masasambit o magagawa upang mapawi ang pagdadalamhati ng isang ama. Ang tanging masasabi ko lamang sa iyo ay napakabuti ng iyong anak. Asinas, hindi ka maaari manatili dito. Tayo na. Batid kung kaya lamang niya tayo hinatid upang makatiyak na tayo makakatakas.
Subalit wala siyang balak na iwan ng puod. Kagaya niyang away ay maaaring hindi na siya magising. Ngunit huwag kang maingay, babae, sapagkat naririto pa ang kanyang dugan. At galit na galit sa kanyang sinapit. Ako'y tinalikuran na ng aking lakas at kaisugan nang ako'y nakipagsundo sa mga kaaway. Ako'y magbibitiw na sa aking katungkulan na pinuno ninyong lahat. Panahon na upang kilalanin kung sino-sino ang mga nagbabalat kayong kaaway. Ilabas siya. Siya ay ating papaslangin sa harapan ng ating mga naaahopan. Ibig mo bang sabihin ay iwan mo ang iyong tungkulin samantalang wala ka namang tagapagmanang anak? May iba pang anak na kinukupkup ni Pusaka. Ibig mo bang tukuyin ay si Amaya, siya ang maaaring tagapagmana sa pagkapinuno ni Pusaka.